Oh, alas 9:54 na. No, 6 minutes na lang. Okay, isang mabilis na ano natin, ang spokesperson po ng National Capital Region Police Office ay makakausap po natin, si Police Major Hazel Asilo. Major, good morning po. Hi, ma'am. Hello, kapamilya. Magandang umaga po. Hi, Major. Yan, narinig na namin. Maraming salamat po, Major Asilo. So, magtatanong lang po kami, status report dito po sa Liwasang Bonifacio. Ano na po ba ang nangyayari doon? Gaano na karami ang tao? At is everything under control, ma'am? Yes po, everything is under control naman po. Sa ngayon po, wala pa naman po tayong masyadong nakikitang mga aralista or mga protesters po dito. As of kanina pong mga bandang 9 o'clock is nasa 400 po yung ating mga na-monitor na crowd po dyan sa area ng Liwasang Bonifacio. As of time din po, nasa 200 yung ating dineploy na personnel at magdadagdag po tayo kung sakaling pinakailangan po. Wala pa naman po tayo nakikitang pagdagsa. So, depende po sa sitwasyon na magiging deployment natin ng ating PNP personnel. Major, 2 questions lang po on my end. Una po, napansin niyo po ba kung meron po ba tayong upward o downward trend ng bilang po ng mga dumadalo? Because this is the 3rd day na po na meron pong rally ang Iglesia ni Cristo. Ano pong pansin ng NCRPO? Batay po sa datos ninyo? Sa ngayon po, since nag-alis sila ng location, yun pong dami nila ay hindi po natin masasabi, malalaman pa kung ano yung trend. Unlike po kahapon, naiisa lamang po yung venue nila na nung first day po marami pero nung second day ay medyo kumonti na po sila, although hindi pa rin po naman nawala yung bilang ng mga sasakyan na nandun at syempre yung pagpapalit ng mga tao or yung mga pagdagsa ng kanilang mga miyembro. Pero yun dito po sa Liwasang Bonifacio is tinitingnan pa po natin kung yung paglipat po ba ng mga participants na nanggaling po dun sa EDSA ay matutuloy since sa ngayon po wala pa naman po silang 500 na nandito po sa area. Okay. Major, siguro naman you're aware po yung mga nangyari sa EDSA. I'm sure you have a firm grasp na yung mga observations po na bakit pinayagang pumarada yung mga sasakyan nila doon, nakabalagbag, pati ang White Plains Avenue at kung saan-saan ano po. In other words, that was almost anarchy na eh. In this particular case po sa Liwasang Bonifacio, tanong, mga ilan po ba ang capacity niyan at ano ang provision ninyo para sa mga parking ng mga may mga sasakyan at mga magdadala ng mga higanting bus? Pagdating po dun sa parking ng kanilang mga dadalhin, ng mga gagamitin po ng mga participants, so patuloy po yung ginagawa natin na pakikipag-coordinate dun sa organizers. Since ang Liwasang Bonifacio po ay Freedom Park, wala po silang kailangang permit na kuhanin. Hindi po sila required na kumuha ng permit. Pwede po silang mag-set up doon ng kanilang sound system, ng kanilang stage. So depende po sa kanila 'yan. Ang ginagawa po natin ngayon is yung pakikipag-coordinate po sa kanila sa tulong po ng Manila Police District at ng Manila LGU kung ilan po yung expected nila at syempre sila po ang dapat na mag-reach out sa atin since tayo po ang tutulong sa kanila, magpo-prepare kung ilan po ba yung kanilang mga bus na dadalhin para yung provision po ng parking ay mabigay po namin sa kanila kung makikipag-coordinate po sila sa atin. So sa ngayon po, wala pa naman po tayong kukuha na datos kung ilan po yung expected po nila na darating dito sa Liwasang Bonifacio. Okay, Ma'am Hazel, ito po isa sa mga napakainit na tanungan yung pong mga hinuli, inaresto dito po sa may bandang EDSA. Ang balita po namin lahat pinawalan na. Is that true, ma'am? Yes po, pinakawalan na po sa ngayon kahapon po yung ating 4 na arrested. Since ongoing po yung pagkalap natin ng dagdag na ebidensya po laban sa kanilang 4. I mean, nanapak, at yung isa naipit ng 2 bus. Ano po ang dahilan bakit mabilis na napawalan?
Hindi naman po sila mabilis na napakawalan. Yun nga lang po, meron po tayong ginawang procedure at base na rin po sa instruction sa atin ay i-release po muna sila habang nangangala po tayo ng dagdag na ebidensya para po mas tumayo po yung kaso natin na ipafile po sa kanila. Okay. All right. Okay po, ma'am, meron po ba kayong panghuli paalala sa mga, especially yung karaniwan pong dumadaan sa Maynila po ngayon, kahit mabilisan lang po? Go ahead po. Yes po, dun po sa ating mga kababayan na madadaan o yung ruta po natin ay ang Liwasang Bonifacio. As early as now po ay humanap na po tayo ng ating mga alternatibong ruta at kung maaari naman po na hindi naman po ganun kaimportante yung mga lakad natin, yung pupuntahan natin dyan sa Liwasang Bonifacio, maaari pong ipagpaliban na po muna natin upang makaiwas po tayo sa abala. Ngayon din po kami po ay humihingi ng inyong mahabang pasensya at ng inyong pangunawa sa mga gaganap po ng mga activities dyan sa Liwasang Bonifacio. Ang NCRPO po katulong ang Manila LGU ay sisiguraduhin po na magiging maayos po yung gagawin na pagtitipon dyan at gagawin po natin ang lahat para hindi naman po ganun ang abalang maidulot sa ating mga commuters at sa ating mga motorista. Opo. At pag may mga bus na ibabalagbag, huwag nyo nang pawalan yung driver. At tsaka kunin nyo yung susi. Katakin na. Maliit ang kalsada dyan, mas mahirap dyan. Opo. Maraming salamat po, Major Hazel Asilo. Thank you, ma'am. Maraming salamat po. All right. Ang spokesperson po ng National Capital Region Police Office, NCRPO. At dito na po nagtatapos ang ating Netflix edition. Kapambi. Liza, maraming salamat. Maraming salamat po sa inyo, partner, Sir Peter. Rica, get well soon. Yes, oo. Pagaling ka, Rica, dahil meron pang bukas. Oo, mahaba-haba pa. Ang linggo natin yan. At wala ako bukas. Siya pala, si Sir Peter pala ang wala. Oo. Kabayan, susunod na with Danny Buenafe.